Dear Lady Love TV. Billionaire's Wanted Assassin. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Royce let out a deep breath. This was the least she could do for all those that she had heartlessly killed. Una niyang hinanap ang kinaroroonan ng presidente. Nahagip ng kanyang mga mata ang dalawang gwardiya sa tabi ng pinto. Kanina nang makita niya si Ali at ibigay niya rito ang antidote at ang research ni Nigel. Sinabi ng kaibigan na tutulungan siya nito sa kanyang balak. Ito ang bahala sa security camera sa Orion para malayang makagalaw sa base si Royce. Binirehan niya ng suntok ang guard sa kaliwa bago pa ito nakahuma. Kinuha niya ang baril nito at mabilis na naitutok ito sa iba pang bantay. Nang kumilos ang lalaki, ay agad niya itong pinalo ng baril sa ulo. Kinuha niya ang keycard sa isa sa mga gwardya bago magkasunod na hinila ang dalawa patungo sa isang closet at isinusi ang mga ito doon. Bumalik siya sa silid kung saan ikinulong ni Aven ang Pangulo. Ipinasok niya ang keycard sa lock at bumukas ang pinto. Binaril ni Royce ang dalawa pang agents ng Orion na bantay ng presidente sa loob. "Mr. President, we need to get out you safe," she said. Ibinaba niya ang baril at inilabas ang synthetic gun. "You're one of them." Ni hindi ito kumilos. Napabuntong hininga si Royce. Suot niya ang uniforme ng mga assassins ng Orion. Pinisil niya ang comms sa kanyang tenga. "Ali, connect me to Captain Warren of the Air Force. The President is with me. We need an exfil." Sa kanya tiningnan ng Pangulo. "I'm your only shot at this." Pwede niyang gamiting leverage ang presidente laban kina Aven, pero hindi niya yun dapat gawin. Halos iisa ang layout ng mga silid sa bus. At kabisado ni Royce ang structure. Sa mga pelikula, madalas na ginagamit ang ventilation ducts para daanan ng mga tumatakas, bida man o kontrabida. Konti lang ang obstacles para walang hirap. Kung pwede niya lang pasuotin ng presidente sa isa sa mga yon at sabihing dumiretso na ito sa deck at susunduin ito doon ng kapitan ng Air Force. Pinagmasdan niya ang Pangulo. Mahigit 50 anyos na ito. Matangkad at may puti ng buhok. He may still look strong on the outside. But any father who nearly lost a daughter and was miles away from his family could only be pretending, lalo't nasa hostile territory ito. "Have you met Aven?" she asked in a low voice. "The megalomaniac?" Pinagmalaki lang naman niya sa akin na siya ang utak ng atak sa Tawi-Tawi. "My daughter shouldn't have been there. Ako dapat ang naroon. Instead, I was attending some time conference." Napuno ng guilt at lungkot ang puso ni Royce. Dahil sa pagsisisi, she tried to focus on her mission. Nang muli siyang mapatingin sa Pangulo, ay nakatungo ito, tahimik na lumuluha. Iniiwas niya ang tingin. This was all her fault. Huminga si Royce ng malalim at nilapitan ng Pangulo. "We have to leave. Nandito na si Captain Warren." Pero bago pa niya ito matulungang makatayo, ay naroon na si Aven at ang mga kasamahan nito. "Royce, you foolish girl," bahati ni Aven sa kanya. Saglit na natuon sa mga kasama nito ang mga mata ni Royce para estimahin ang makakalaban. May dalang mga itong matataas na kalibre ng mga baril na nakatutok sa kanila. Humakbang siya sa unahan ng Pangulo para isangga ang sarili dito. Alam niyang walang silbi iyon dahil tatagos sa kanya ang bala kung babarilin sila ng mga bodyguards ni Aven. Pero mabuti na iyong kahit minsan lang, sa buhay niya ay masubukan niyang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng iba. Sana lang ay dumating na si Warren. She could only delay the inevitable for so long. "May I ask what you're doing here?" the old man asked. "Let's quit playing this game, Aven," Roy said, her voice low but firm. Mas lumalaki ang ngisi nito. "Oh, but my dear, the game has just begun." Tumabi ito sa paraan na papalapit sa kanya. Dumaan ang isang agent na may hilahilang lalaki bago ito itinulak papasok ng silid. Bago pa man ito mapalahod sa sahig, ay nadaluhan na ito ni Royce. "Nigel?" Tinulungan niya itong makatayo but he was too badly bitten to be able to sit up. Duguan ang mukha nito at may namumuo pang mga pasa. Nag-angat na nagbabagang mga mata si Royce kay Aven. "Surprise!" At humalakhak ito. "You bastard! Anong ginagawa mo sa kanya? Isn't it obvious?" Humalakhak ito. "He came here to save you. You should be flattered." Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Siguro may kung anong mapangutyang tono si Aven na nagpasiklab sa galit ni Royce. With an angry roar,
She leaped up and kicked him in the gut that had enough power to push him to the wall. Papatayin niya ba ito bago pa sila mabaril ng mga tuta nito? Mabilis siyang lumapit dito habang nakahandusay ito sa sahig nang biglang sumabog ang sakit sa balikat niya. She shrieked in pain, her hand going to the bolt embedded on her shoulder. Nang tingnan niya kung sino ang tumira sa kanya, nakita niyang nakatayo sa pintuan si Agent 3, si Mara, hawak ang isang crossbow na nakatutok pa rin sa kanya. "Royce!" sigaw ni Nigel mula sa likuran niya. For a split second that could cost them in their lives, nilingon niya ito. Sinusubukan niya itong lapitan. Kahit pa alam niyang nakadama ito ng matinding sakit, gusto pa rin siya nitong daluhan. Pero muli itong sumigaw ng hablutin ng isang pang-agent ang balikat nito at diinan sa isang sugat doon. Nagtama ang paningin nila ng pinakamagaling na agent ng Orion, si Leah, si Agent 1. Muling tumawa si Aven na ngayon ay tinutulungan ng tumayo, si Mara. "Nigel," napasinghap si Royce na may humila sa kanya patayo. Si Mara na sinuntok siya sa panga bago siya tinadyakan sa sikmura. Padapa siyang bumagsak muli sa sahig at tinulak naman ni Leah si Nigel papunta sa kanya. Halos gumapang na ang binata para daluhan siya. Hinawakan nito ang kamay niya at sinubukan siyang tulungang makaupo sa kabila ng kondisyon nito. "Nigel," she coughed, "you shouldn't have come." Umiling-iling ito at pinunasan ang dugong tumutulo mula sa gilid ng mga labi niya. "No, I'll never leave you alone." "How sweet," Aven sneered. "It's so obvious how in love this boy with you. But does he know your secret, Royce?" "No, no, please don't." She saw anger fill Nigel's face. "Tumahimik ka na," buliyaw nito. "Hindi ka na nakontento, Aven. You already killed so many people for money. Pati ang ama ko, pinatay mo." "Ako?" Aven mockingly asked, feigning a look of shock. "You used your mother fucking company to kill my father. You assassinated hundreds of people for the purpose of killing my father. Ang mga taong tulad mo ay hindi dapat nabubuhay." Hinihingal si Nigel sa galit at puot na nadarama nito. Well. Mabagal na pumalakpak si Aven. "This boy knows a lot. But then, you're a national scientist." "Yes, but don't flatter yourself, boy. Your father was not the only target. He was only one of 30. David Park was smart, skillful. He was very useful. But he knew too much. He had to die. At first, we thought he had, kaya hindi ko na siya pinapahanap. But when no one could present a proof of his death, nagduda ako. Ipapahanap ko siya sa mga morgue, sa mga ospital. Until at last, I found out where he was being hidden. So you sent an assassin to shoot him dead." Nigel's voice was hard and cold. His arms wrapped around Roy's body protectively. "Yes, dear boy, yes." Itinoon ni Aven ang mata kay Royce. "And how old were you when your father was shot? 17? 18? Hindi sumagot si Nigel. Bagkos ay hinigpitan ng pagkakayakap kay Royce. "So was Royce," Aven said with a smile of malicious glee on his face. "She was around that age too when she killed your father." Ramdam na ramdam ni Royce ang unti-unting pagluwag ng yakap ni Nigel sa kanya hanggang sa tuluyan siya nitong pakawalan. Kusa na siyang lumayo at dahan-dahang iniangat ang tingin sa binata. Nakatingin ito sa kanya na para bang iyon ang unang pagkakataon na nakita siya nito. Agad na nag-init ang sulok ng mga mata ng dalaga. "Nigel," tinangka niya itong hawakan pero ibinaling nito ang tingin kay Aven na parang hindi nito kayang tingnan man lamang siya. Nawala itong panahon para makinig sa kanya. Noon pumatak ang luha niya. "Oh Royce," ngiting demonyo nakapaskil sa mukha ni Aven. "Don't be such a crybaby now. Nasaan ang matapang kong Agent 5? Pagak itong tumawa. "Ang akala mo ba'y madali mo akong maiisahan?" Sinugod ni Roy si Aven. Natumba ito sa sahig. Agad niyang isinaksak dito ang crossbow bolt na kanina lang ay nakabaon sa balikat niya. Ibinaon niya iyon sa gilid ng leeg nito. Sumirit ang dugo ng lalaki. Muling lumipad ang isang pana mula kay Mara. Kumilos siya para umiwas, pero nahagip ng sunod nitong tira ang kanyang kaliwang binti. Napasigaw si Royce. Pagharap ay sinalubong siya ng espada ni Leah. Nakailag siya at inabot ang silya kung saan nakaupo kaninang presidente. Iniangat niya iyon at ginamit na panangga ng sunod niya itong tirahin.
Bumuo ng gilid ng blade sa upuan at pinihit iyon ni Royce para mabitawan ni Leah ang espada. Hinila niya iyon mula sa pagkakabaon sa kahoy bago hinataw ng upuan ng babae na naging sanhi ng pagtumba nito. Muli niya itong hinampas ng upuan at tuloy na itong nawalan ng malay. Nakita niyang dinadaluhan ni Mara si Avin sa sahig. "Alice, kumilos ka," sabi nito kay Agent 2 na nakatayo lang sa tabi ng presidente. "Start the procedure in the president and get a medical team here." Nakita niyang itinulak ni Alice ang presidente palabas ng silid. Tiniis niya ang sakit at tinanggal ang pana sa bahagi na bumaon ng kalamnan ng kanyang binti. Agad niya iyong tinalian para maampat ang pagdurugo. Nilapitan niya si Nigel at itinayo ito. "I know you hate me, but we need to go after them." "He's dead," Mara said. "Avin is dead." Nilingon ni Royce ang agent. "Traidor." Nilundag siya nito. Muling napaluhod si Nigel sa sahig na mawala ito. Ang suporta niya. Parang sakalang rumihistro dito, nasakal-sakal siya ng kalaban. "Royce!" Sigaw nito. Kumilos si Nigel para kunin ang baril ng walang malay na tao na si Leah para umiling si Royce. "Iniisip ko pa kung anong mas masakit na ganti sa'yo," ani Mara. "Should I kill your lover in front of you?" Itinutok nito ang isang baril kay Nigel. "Or should I just kill you?" Itinutok nito ang baril sa sentido ni Royce. Sa comms, narinig ni Royce sa kanyang tenga na papasok na si Alice sa silid na kinaroroonan nila ni Nigel. Inilapat niya ang isa niyang kamay na pumigil sa braso ni Mara na sumasakal sa kanya at hinagilap ang kamay nito na may hawak na baril. That was when she realized wala nang weapon si Mara. Syringe gun ang hawak nito. Iba lang ang kulay, mas malapit sa totoong baril ang itsura, pero injector gun pa rin iyon. Sakto nakapasok si Ali. Nakipagbuno siya kay Mara para sa syringe gun na hawak nito. Nakita niyang inalalay ng kaibigan si Nigel. "Mara, huwag mo na munang patayin si Royce. Kailangan pa natin siya para mapilitan ng taong to na gawin ang gusto mo." Kinaladkad nito ang binata paalis ng silid. Naguguluhan na siya. Hindi alam ni Royce kung tama bang pinagkatiwalaan niya si Ali o kung kasabot ba ito ni Mara. Sinipa siya ng babae at bumagsak siya sa tabi ni Leah. Kinuha niya ang baril ng agent pero pagharap niya para itutok iyon ay sinipa ni Mara ang baril at tumilapon iyon sa kung saan. Gumulong siya at tinadyakan ito sa likod. Magsak ito pero agad ding nakabawi. "Hindi mo kailangang gawing tumara. Malaya ka na. Hindi ka naalipin ni Avin sa mga kasamaan niya. He was my father. You bitch." Nayanig ni Roy sa narinig. Bakit nga ba hindi niya naisip na may pinaglalaanan si Avin ng impyerno binubuo nito? Sinugod siya ni Mara ng isang suntok sa sikmura at isa pa sa panga. Gumanti si Royce ng suntok. Noon na alimpungatan si Leah. Sinenyasan ito ni Mara na hawakan siya para hindi siya makapanlaban. Nang sa tansya ng dalawa ay wala na siyang lakas, binitawan siya ni Leah. Sinipa siya ni Mara sa likod ng tuhod at pinapaluhod sa sahig. Umaagos na ang dugo sa kanyang noo. Halos mamanhid ang katawan sa sakit. "Nigel, patawad." Isang malakas na suntok sa kanyang panga at tuloy ang bumagsak si Royce. May tumadyak sa likod ng kanyang ulo at unti-unti siyang nilamon ng kadiliman. Isang malalim na hininga at nagbalik si Royce sa kamalayan. Iminulat niya ang mga mata at nakilala ang puting dingding ng research lab ng Orion. Nilibot niya ang tingin. Ilang dipa mula sa kinahihigaan niya ay naroon si Nigel. Nakabantay dito si Alice. Malapit dito ang isang ospital kung saan nakahiga ang presidente at sa kanan nito nakatayo si Ali. Nakagapos sa mga kamay ng Pangulo sa magkabilang gilid ng kama para hindi ito makakilos. May EEG brainwave set na nakasaklob sa ulo nito na gumagamit ng dry sensor technology. Sa kabilang panig ng presidente ay naroon si Leah, hawak ang isang syringe gun. Sa harap ng isang malaking computer screen ay nakatayo si Mara, may control panel sa unahan nito. Umikot ito at lumakad palapit sa presidente. Hinawakan nito saglit ang brain scanner. Dahil sa dry electrodes ng Bluetooth-enabled brain scanner na to, ni hindi na kailangang gumamit ng gel o paste. And each of these babies could capture brainwave activity at 1,500 times a second. Kumilos si Leah at nagkabit ng isa pang scanner sa ulo ni Royce. "What are you planning to do with me?" she asked. Lumakad si Mara palapit sa kama niya. "Ever since that scientist fact your body, you seem to have even mind fact too, Royce." Tumawa ito ng makakainsulto. "Masyado ka naman yata nag-enjoy, so I need to refresh your memory.
I'm taking Dr. Albano's research into a different level. Why did you just kill me? Masyadong madali yon, since imposibleng makagawa kami kaagad ng data server kung saan kakasya ang laman ng utak ng isang tao. In this case, ang presidente. Naisip kong gamitin kang research subject, pag-aari ng Orion. Well, erase your memory. At ipapalit namin ang nalalaman niya sa... It doesn't mean it worked well. Nigel's interrupted. Humarap ito kay Mara at ngumiti. Doesn't mean it won't. Bumaling na ito kay Leah. Prep her for the procedure. Tumango si Leah. Inject the peptide into the president, Mara said. Inilabas ni Ali ang syringe gun nito. Ali, don't. Sigaw ni Royce. Binalingan siyang muli ni Mara. How does it feel to be betrayed by your own, Royce? Humalakak ito. Don't worry. I won't kill your precious Nigel. Handa na ang cover-up na magtuturo sa magaling na scientist na yan bilang utak ng pagkidnap at paggamit sa presidente ng bansa para sa pagsusulong sa kanyang research. In-administer ni Ali ang peptide sa Pangulo. Mara, tawag dito ng isang computer assistant. Something's wrong. Walang brain activity na nababasa ang machine dito. Do a brain scan, utos ni Mara. He has a clot in his brain the size of a marble, the assistant said. That's impossible, Mara said. Araw-araw iniiskan ng utak niya para sa araw na to. Tumingin ito kay Nigel. Ikaw lang ang nakakasama niya kanina at pinabagsak mo ang karamihan sa mga bantay gamit ang brain injector mo. What did you do? Tumingin si Nigel sa Pangulo. I'm sorry, Mr. President. The only way to save you is to make you sick. Bago pa makahirit si Mara, ay tumunog ng malakas ang alarm sa buong himpilan. Unidentified aircrafts approaching. Anang identified computer system sa buong lugar. Binuksan ni Leah ang 3G projector at dumidilim ang ilaw sa lab. Whose car? Buliyaw nito. Ano nangyayari? May paparating na hukbo na hindi natin kasama. Anang tao sa control room. Ilang kilometro na lang ang layo. Then what are we going to do? Bomb them. Galit na buliyaw ni Mara. Pero ma'am, bomb them. Ganito po sila kadami. Agad na nakita sa 3G projector ang paparating na hukbo ng mga fighter planes mula sa iba't ibang direksyon. Shit, tumayo si Mara. It's the Air Force. They track us. Ikaw, itinuro ni Mara si Royce. Ikaw may kagagawa nito. Lumapit ito sa kanya at hinampas siya sa ulo. Dama ni Royce ang sakit na hatid ng hampas na yon. Muling nagdurugo ang sugat sa noo niya. Kasunod niyon ang malalakas sa pagsabog mula sa itaas na para bang binobomba ng mga eroplanong aircraft carrier. Palapit ng palapit ang pagsabog hanggang sa nabasag ang bintana at nagkaroon ng malaking umuusok na butas ang pader ng laboratorio matapos iyong paulanan ng bala ng isang helicopter na nakabantay sa labas. Nakita nila ang sniper na nakaupo sa bukas na pintuan ng helicopter na inaasinta ng mga agents ng Orion. Hindi alam ni Royce kung sino-sino ang tinamaan na magpaputok ng baril ang sniper pero wala na sa likuran niya si Mara. Pinakawalan niya ang sarili at gumulong pabagsak sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung kilala siya ng sniper o kung babarilin din siya nito. She didn't care. She had to keep an eye out for Nigel and for the president. Nigel! She tried to shout pero nanghihina pa rin siya at nahihilo. Muntik na siyang muling mawala ng urilat. Pero nadama niya ang pagpulupot ng isang braso sa katawan niya. Nagangat siya ng nalalabong paningin at nakilala si Ali. Inabutan siya nito ng isang baril saka siya tinulungang makatayo. Umalis na kayo dito habang may oras pa. Kasama ni Nigel ang presidente. Once the president is secured, they're going to destroy this place. Paano ka? Nag-aalala niyang tanong. We're evacuating the ship. I'm going to help the others escape. Umalis na kayo. Niyakap siya ni Ali. Salamat. Nang bumitaw ay tumakbo na sa ibang direksyon ng kaibigan. Namataan niya agad si Nigel at ang presidente na nakatalongko sa likod ng isang mesa. Nigel, tumayo ang dalawang lalaki at lumapit sa kanya. Muli siyang muntik mahulog sa sahig pero nasalo siya ni Nigel at tinulungan tumayo. May dadama siyang isa pang makapangyarihang brasong bumalot din sa kanya. Hindi niya ito tiningnan. Nanatiling nakatutok kay Nigel ang mga mata niya. You're all right? Yes, Nigel said. I'm all right. Mr. President, let's get out of here. Saad ng isa pang lalaking dumalo sa presidente. Magkakatulong silang naglakad patungo sa butas sa pader ng laboratory at inalalay ng mga sundalong makakasakay sa helicopter. Na makaupo roon, nang gilid ang luha ni Royce nang hilahin siya ni Nigel at mahigpit na niyakap. Pumikit siya at kumapit rito. I'm sorry, bulong niya. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan.
I'm sorry about your father. I'm so sorry. No, mariing sagot ni Nigel. Ginamit ka lang ni Aven. Alam kong ginawa mo lang yon para hindi niya pagtangkaan ang buhay ng kaibigan mo. Tumitig ito sa mga mata niya. Ali told me. Pero Nigel, he shut up her with a harsh kiss. Mahal kita, Royce. Wala kang kasalanan sa mga mata ko. Mahal kita. Yun lang ang isipin mo. He locked her in his embrace. Hindi pa tumutol si Royce. Royce, umugong ang boses ni Nigel ng saktong sunduin ng presidente ng security detail at makaalis sa mga ito ay bumagsak ang dalaga. Nasalo naman siya nito, pero wala na itong malay at mahina na ang pulso nito. Too long. Warren, she's not breathing. Tumakbo palapit sa kanilang kaibigan na nakatanaw pa sa lumilipad na helicopter na sinakyan ng presidente. Mukhang marami siyang tama. Damn, dapat nagsalita siya kanina sa helicopter para nagamot siya agad. Tumingin ito kay Nigel. She's not going to make it. Nanlisik ang mga mata niya rito. I'm not letting her go like this. Binuhat niya ng dalaga. May research facility ako na malapit lang dito. I could assemble a medical team para naroon pa rin sila pagdating natin. Napabuntong hininga si Warren. Let's take my car then. Habang ginagamot si Royce, nakaupo naghihintay sa labas ng makeshift operating room ang magkakaibigan. Kahit pigilan ng sarili, ay manakanak ang napapasulyap si Nigel sa dalaga. Ayaw niya makita ito sa ganoong kondisyon. Mahina, walang laban, sumusuko. Alam mong kailangan niyang pagbayaran ng mga kasalanan niya. Mahinang saad ni Warren na sa kanyang tabi. Hindi niya ginusto yon. Angil ni Nigel. Tinitigan siya ng kaibigan. That's no excuse. Tungkulin kong hulihin siya at iharap siya sa batas. Nigel scoffed. Days ago you didn't even know their operation existed. Yun na nga, alam ko na. That changes everything. The president knows about her. He could identify her and that alley woman. Bakit mo ka nag-aalala ka? Don't tell me you're concerned for Roy's friend. Panghuhulin niya. Nag-iwas ang tingin si Warren. I met her around the same time you met Royce. Natahimik si Nigel at napatingin sa pader sa kanilang harapan. This is so messed up. Pinunit ng isang mababang tono. Nang mahabang tunog ang pananahimik nila. Flatline. Biglang tayo si Nigel na hindi nito napigilan si Warren nang lumapit ang binata sa kinaroroonan ng nobya. Royce. Rest in peace. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Warren. Tumingin ito sa suot na relo. Nanatiling nakatungo si Nigel sa lapida. 2 taon na halos mabilis na nakalipas. Bago na nakaluklok na pangulo ng bansa. You shouldn't have buried her. You know. Mausoleo ito ng pamilya nyo. Narito ang mga lolo't lola mo, ang mama mo, ang papa mo. It's inappropriate. Sumatsat pa si Warren. Binalingan ito ni Nigel at tiningnan ng masama. I fell in love with her. I forgave her a long time ago. Warren's right though. Sabi ng babae sa kanyang tabi, hindi ako karapat-dapat dito. Every time we come here to visit your father. Royce, maagap na putol ni Nigel. It's Roanne now, muling sabat ni Warren. Roanne Cruz, napangiwi si Royce. Hindi ka nakakaisip ng mas bagay na pangalan sa akin, tanong niya kay Warren. Huwag ka na magreklamo, sali ni Ali. Ana Reyes ang bago kong pangalan. Inakbayan ito ni Warren. Want to change it to my last name? Siniko ito ng babae. Umayos ka. Hinagap ni Nigel ang kamay niya. Let's go. Nag-umpisa na itong maglakad. Hinigit ni Royce ang kamay ng binata. Nanatili siya sa kinatatayuan. Hindi pa rin humahakpang. Tinititigan niya ang nobyo. Are you sure your dad don't mind? Not to mention the rest of your family. Royce, Roanne, Warren corrected. Binalingan ito ni Nigel. Sandaling tumahimik ang lalaki bago sinabing, It's cold feet, bro. Nigel let out an exasperated high. Muli nitong hinarap ang nobya. My father was in coma for 7 years. Noong lumunok ito. Nung binaril mo siya, hindi ko alam kung winakasan mong buhay niya o paghihirap niya. Kung hindi ikaw, may ibang uutusan para gawin ang misyong iyon. You took away all hope that was left inside of me. But you also brought it back. You love, and your love held me. Napaiyak si Roy sa narinig. Thank you for saying that. Hindi ko gugustuhin na mangyari yun sa tatay ko, na makulong ako sa galit at paghihiganti. Pinahid ni Nigel ang luha sa kanyang mga pisngi. I love you, Nigel. At kung sinabi nyo lang na dito nyo gustong mag-exchange ng vows, hindi na sana tayo nagpa-reserve ng simbahan.
sabi ni Warren. The man is insensitive, but he has a point. Kailangan na nating umalis at baka lumayo sa magkakasal sa inyo, sabi ni Ali. Nag-abala pa naman din ako para maranasang maging maid of honor. Mauna na kami sa parking lot, ni Warren. Sa akin nasasabay si Mrs. Vaughn. Bago pa makahirit ang dalaga, ay hinila na ito ng lalaki. I'm not insensitive, he told Ali. Tara na, muling tanong ni Nigel sa kanya. Mas payapa na ang loob na tumango si Roy sa nobyo. Inakbayan siya nito at pinulupot niya ang isang bisig sa bewang nito habang naglalakad sila. You said, my love healed you, but your love saved me, Nigel. Iniligtas mo ako sa isang buhay na puro kamatayan at pagkawasak ang alam. I can't ever repay you for... Binalingan siya ng nobyo at kinindatan. Oh yes, you can. Naramdaman ni Roy sa nag-init ang mga pisngi niya. Natanaw niya si Warren at Ali at sumakay na ang mga iyon sa kotse ng lalaki. I'm being serious, Nigel. You're not. Seryoso rin naman ako. Magaan ang tono na sagot nito. Hinigpitan nito ang pag-akbay sa kanya na halos mapasubsob siya sa dibdib nito. Hindi mo ako kailangang bayaran, Royce. From this day forward, we'll start with a clean slate. Nakalapit na sila sa kotse ng lalaki at iginiya siya nito sa passenger side. He unlocked the doors. Royce looked up at him. I'm looking forward to sharing the rest of my life with you. Thank you for agreeing to be my wife, sweetheart. Nigel gave her a long and passionate kiss on the lips. Bumusina si Warren. Ano ba? Wala pang kiss the bride.